Ginamitan natin ng ng MSG nung nakaraan. Kaya 'di ba nag-birdie yan, pwede nang i-harvest, lagyan ng sardinas, 'di ba? Good morning mga idol. Ang aga natin dito sa Ikundi 4. Ito, naabutan natin naglalaba yung anak ni Mami Madam Kang. Yan, sipag din. Si Allen. Kasi nung nakaraan, nakatira siya sa Ikuko. Nakatira sa Ikuko nakaraan. Pero ngayon, ito bumalik na dito sa Ikundi. Ito si Madam Kang. Buenos días. ¿Qué pasa con plantación? Buenos días, Caluntón Pinot. ¿Por qué no crecer bien? Y yo no sé, seguro por no hay abono o no hay, que no sé. La tierra es muy dura. No, vamos a kabar. Yan, sabi ko medyo hindi ganun kaganda dahil nag-uulan tapos hindi pa maganda yung i-develop na lang natin pagbalik ko. Vamos a cambiar todo cuando yo regresar en vacación. Bueno. Vamos a arreglar bien. Espero que lo arreglemos bien para que las cosas salgan bien también. Sí. Kailangan natin bungkalin ng lahat to para gumanda-ganda tapos maghanap tayo ng mix na lupa o something na ilalagay natin fertilizer. Ito yung mga abasera, semilla, no? Semilla. Yan, gagawin na lang binito itong mga okra. Ay kinukuheres Vamos a hacer binhi. Yan, magaganda. Dito gumanda yung mga tanglad, saging. Yung okra gumanda rin naman, pero yung pakwan dahil ulan init hindi nagbunga. Tapos itong niame maganda. O di ba yung niame? Kailangan lang tabunan yung nila para siya, maglaman. Yan. Tapos dito ay nakita ko naman talagang effective yung yung nilagay nating MSG, yung bechin. Ito naging verde sila yung ending, ang ganda-ganda. Di ba ito yung nilagay natin nakaraan ng bechin, kung naalala niyo sa nakarang video natin. Yan, naging sila. Yan, yung tanglad din. Si Elvis. Ay! Ito pala yung pechay. Yan, yung pechay na nilagyan din natin ng MSG. Gumanda siya mga kalots. So effective din talaga yung bechin, yung MSG. Compare sa abono, matapang yung kasi pag nilagay sa kanyang dahon malalanta. Ito hindi. Ito si Elvis. Bonjour. Bonjour. ¿Cómo estás? Estoy bien. Y mal también por la tierra. Tierra y lluvia, ¿no? Sí, mucho trabajo y no hay cosecha. Sí. Hay que cambiar, se va a tener que cambiar de lugar. Porque no, es necesidad de hacer fertilización o algo, terreno fértil. Así. Mover, kabar. Sabi ko sa kanya, kailangan natin gambulin to o bungkalin sa mga next. Okay, para mapataba pa talaga yung dito. Kasi buhangin nga naman to. Buhangin. Pero ito, may mga asenso naman, kulos. Huwag tayo mawawala ng pag-asa, sabi nga ito. Diba? Kasi kung walang tutubong rito, halaman. Yan, diba yung saging, ang ganda. Yan, mga pinya. Kaya lang kasi ang pinya, ayaw lang namin itanim dahil maabot siya ng less than 1 year. Pero dito, sa tingin ko, ay magiging okay naman yung pinya. Kaso ito, diba yung mga, yan ang okra. Madam Kang. Sabi ni Madam Kang, bibili siya ng ¿cuánto se vende? Semilla? Los plataneros se venden 500. Cada una, sí? So ito pala, binibenta pala sa market. Ito 50 pesos kada suli. Dito na itatanim na lang kasi umasenso naman, nakita natin yung saging, so makapakinabangan naman talaga yung saging dito na marami. Yan, tatanim niya dito. Pero yan. Sa bahay pala may may binuto ako na kalabasa
na ang breed niya ay butternut. So marami kasing ano yan, maraming klase ng binhi ng pumpkin. Merong sugar pie, lumina, butternut. So maraming iba-ibang klase. Alam ko naman kilala nyo yung mga iba't ibang klase ng binhi, paki-comment na lang. Ito yung ano natin sa bahay. Di ko rin alam kung, di ko sure kung talagang ito sagad na sa tanda yung ano, kasi pag tumubo yan, sagad na sa tanda. Sayang naman kasi yung buto, kaya inano ko na lang, itinabi ko na lang, tapos pinatuyo ko. May kasama pang labuyo na sili. Kaya tingnan natin kung tutubo, kung ano, hindi pa, it means hindi pa sagad yung ano yan, yung kanyang tanda. Pero binuksan ko naman kanina yung isa, meron naman siyang meron naman siyang laman. So, ano natin, buksan natin. So, actually, meron naman siya laman. Ayan. Diba? May laman naman siya. Halos gagamitin natin yung MSG. Ang pagano nito ay 1 liter, 1 kutsara. Pero ito, may 3 liters to itong tinakal natin. Okay, ngayon lalagyan natin ng 3 kutsara para i-abono sa mga natirang halaman natin. 1, 2, 3. Yan, pwede nyo gamitin ito mga kalos, yung MSG. Mabisa siya. Nakita nyo naman yung spin up o ending dito na tinatawag, ay gumanda siya. Nakakaberde rin, hindi rin nakakasira ng dahon. Kaya nire-recommend natin sa mga nagtatanong po na effective ba siya o hindi. Yan, gamitin nyo po, effective siya. At marami na rin talaga nakasubok na ito. Kaya subok na talagang mabisa para pang-abono. Mas pa siya, mas safe pa sa compare mo sa abono. Kasi pag tinamaan sa abono ay malalanta siya. Ngayon i-abono natin sa mga natirang halaman natin. Kasi ngayon medyo pabakasyon na tayo, kaya medyo limited na lang muna yung tatanim natin. Pagbalik natin, saka natin na i-full force natin yung pagtatanim talaga. Bali kasi ito yung ginamitan natin ng MSG nung nakaraan. Kaya di ba nag-birdie yan, pwede nang i-harvest, lagyan ng sardinas, di ba? Gumanda siya. Kaya effective talaga mga kalots. Subukan nyo na. Elvis naman masipag mga kalots kahit hindi pa ganun kasensi yung mga tinatanim namin. Pero importante nito, natataniman ay talagang mas nadidevelop yung lupa. Kapag lagi mong tinataniman ay nagiging mas fertilize yung lupa dito. Ito si Elvis. Elvis, kumusta yung eskwela mo? Bien. Bien? Sí, todo bien. Ito bakasyon, no? Yan, bakasyon pala nila Elvis pa, kaya yung nakakasama pa natin. Pero plano natin mga kalods dito, pagdating ng after vacation natin, sabi nga, cuando Dios quiere, yan, pagbalik natin pag galing bakasyon, plano natin to, so mas natin pagplanuhan. So ang gagawin natin dito, bubungkalin lahat ng lupa dito, tapos magkukolekt tayo ng mga balat ng itlog, kung anong basa, kung anong balat-balat pa yan. Ito, lalagyan natin ng breakwater. Kasi mga kalus, isa ring dahilan kaya hindi gumaganda yung mga halaman dito, dahil dito kasi bagsak ng tubig from sa taas, yan, di ba? Tapos dito, pababa rito. Kaya wash out hanggang doon sa may baba. Yan, di ba? Kung mapapansin nyo, elevated yung lupa dito. Kaya sabi ko kay Elvis, ang gagawin natin, gagawa tayong ng daanan ng tubig, parang maliit na kanal sa kinatatayuan niya. Tapos pag ganun, yan hanggang doon. Tapos duluhan, yan, yung doon babagsak yung mga tubig, dulo. Tapos pwede natin lagyan pa ng isang dito sa lugar ng mga pechay natin. Yan, gitna. Para maganda yung bagsak ng tubig, hindi diretso sa mga halaman. Kagaya nito mga kaluso, ulan na naman, sabi hanggang next month pa o 2 months pa yung ulan dito. Yan, napag-isip-isip po ngayon. So madali lang naman palang bungkalin. Kasi ibaba namin yung kanal. Dito na lang after nung mauna siya sa mga tanglad. Yan. Para kasi dito, bababa siya dito yung tubig. Yan, pababa.
Madali lang pala, unahukay na ni Albis Parsley. Yan. Diba? Ito yung ano natin, bedsheet, MSG. Ididilig natin sa mga halaman. Ito kahit tamaan naman yung ano nila, yung kanilang dahon, walang problema. Hindi kagaya ng abono, malalanta ito. Kaya pwede na to. Tapos idilig natin sa mga natirang kamatis. Effective naman siya mga kalutso. Diba? Yan, okay na si Elvis. Oh. Ang ganda na ng daanan ng tubig. From there, tapos pababa rito. Diba? Yun. So tapos dalawa yung haharang talaga. Yung kanal, saka yung, yung tanglad. Yung maganda yung naisip natin mga kalit. Yan, nakapagpula na rin na tayo dito. Tabo na lang natin. Ito sili. Siling labuyo to. Bahala na si Batman. Kung talagang tutubo. Basta itcha lang ng itcha. Para masubukan natin lahat ng halaman. Kung ano yung gaganda. Diba? Yun yung ano natin, motto. Try and try. Until tumubo. Yan. Yan, tatanim natin yung kalabasa na butternut ang breed. Yan, pero doon tayo kukuha ng ano, yung sa baba. Medyo mataba-taba yung lupa doon. Doon tayo kukuha ng pantabon. Dito ilalagay lang natin. Yan, sana tumubo. Magkakasubukan kung talagang asagad na sa tanda yung pag ano natin ng buto. Yan, butternut. Sa tingin ko kasi din mga kaluts, ito yung butternut na kalabasa dito. Mas ano siya, mas matibay siya sa mga uod. Kasi nagtanim kami na kalabasa kina Miguel na galing Pinas ay inuod lang kasi medyo malambot ang ano nun, yung balat. Elvis, kuha tayo ng terreno abajo. Con cubo Sí. no hay carretilla. No, solo poco para tapar este calabaza. Pantakip lang sa kalabasa. Vamos, poco solo. Yan si Elvis Parsley. Hindi na si Elvis Presley. Kasi sa halamanan siya. Pangalan niya Elvis Parsley. Ano sa Parsley? ¿Quién es? Es un hierba. Ano no hierba, es pala verdura. Elvis Parsley ito. Dito mas ito maitim na tayo. No, es terreno. Donde lang mas. Lego. Nakikira yun. Dito kasi maganda yung ano dito, black. Medyo mataba yung lupa rito. Tingnan mo naman yung mga maiso. Di ba? Tataba. Kaya dito kami kukuha. May ano rin, may mga sandy. Bali dito kami nakakuha ng ano, ng mga medyo maitim-itim, medyo mataba to. Itatabon natin sa mga kalabasa. O di ba makikita mo naman talaga yung difference nung lupa sa baba kaysa sa taas dito. Está diferente el color, no? Elvis? Sí. Mira. Es negro. Ese de marron. So ayan, natabunan na natin ng medyo mahitim na lupa. Sinama na natin yung mga papaya. Yan, patapos na rin kami ni Elvis. Pagtatanghali na, papasok pa tayo sa trabaho. Ayan mga kaluts. Abangan nyo lagi yung video natin. Yan ang Kalutong Pinoy sa pagtatanim, sa pagluluto. Thank you for watching.